Mga kapuso, fully paid na ang nabiling segunda manong sasakyan pero bigla umanong hinatak ng bangko? Iyan ang idinulog sa inyong Kapuso Action Man. Marso 2024 pa nabayaran ng buo ni Rico, hindi niya tunay na pangalan, ang segunda manong sasakyan na nabili sa isang financing company. 4 na taon niyang hinulugan ang sasakyang nagkakahalaga ng mahigit 600,000 piso. Pero nitong Hunyo, isang bangko umano ang biglang kumuha sa sasakyan. Nagulat ako, may dala na talagang reeker po. Sinakay na sa reeker nila. Paliwanag ng bangko kay Rico, Yung previous owner po, yun yung hindi fully paid dun sa bangko. kaya tanong niya sa financing company na napagbilhan ng segunda manong sasakyan. Saan ba ako nagbabayad? Kasi since kayo naman talaga yung binabayaran ko, sa inyo ako nagpo-fully paid. Dahil sa abalang dulot kay Rico, dumulog ang inyong Kapuso Action Man sa financing company. Tiniyak nila na patuloy ang kanilang komunikasyon sa kliyente mula nang mangyari ang insidente. Nakikipag-ugnayan na rin daw sila sa bangko hinggil sa nangyaring repossession. Pinapunta nila ako doon, nag-meeting kami, and then nangako sila na aayusin nila. And then after 1 week, tumawag po uli sila at sinabi sa akin na mag-meeting kami uli para sa ipapalit nilang sasakyan. Sa ngayon ay nabigyan na ng kapalit na sasakyan si Rico. Napaka-helpful po ng ganitong program. Mabilis siyang lapitan. Kaya nung nag-reply po yung sa page, sobrang natuwa ako kasi ang bilis po ng action nila. Mission accomplished tayo, mga kapuso. Para po sa inyong mga sumbong, pwedeng mag-message sa Kapuso Action Man Facebook page o magtungo sa GMA Action Center sa GMA Network Drive, Corner Samar Avenue, Diliman, Quezon City. Dahil sa anumang reklamo, pang-abuso o katiwalian, tiyak, may katapat na aksyon sa inyong Kapuso Action Man. Sa Senado, pirmado na ang mga sapina para sa 10 kontraktor na hindi sumipot sa nauna nitong pagdinig sa mga proyekto kontra baha. At sa gitna naman ng tangkang panunuhol sa isang congressman, sinabi ng isang senador na tila nakompromiso na ang mga district engineer ng DPWH. Nakatutok si Mav Gonzalez. Kakaiba raw ang nabistong tangkang panunuhol ng isang DPWH district engineer kay Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Sabi ni Senador Ping Lacson, mga kontratista raw ang karaniwang nanunuhol, hindi opisyal ng DPWH. This reinforces my theory do sa aking privilege speech na parang yung mga DPWH officials, at least at the district level, relegated na sila sa parang legmen or bagmen na mga powerful contractors. There must be a powerful contractor behind this, and we have to find out. Ayon kay Lacson, compromise na umano ang mga district engineer dahil mga kongresista rin ang naglalobby para malagay sila sa pwesto. Nauna nang sinabi ni Lacson na may 67 contractor congressmen pero hindi na raw niya inalam kung sino-sino ang mga ito. Tingin niya, dapat may kasuhan para tuldukan talaga ang mga anomalya sa flood control projects imbis na sibakin lang sa pwesto ang ilan. Dapat huwag mag-stop dito sa ingay ngayon. The only logical conclusion that we all need to see, talaga merong maparusahan. Kasi otherwise, parang regudo na naman tayo rito para tayong vicious cycle. Si House Committee on Good Government and Public Accountability Chairman Representative Joel Chua nagpasalamat dahil ipinagtanggol daw ni Leviste ang puri ng Kamara. Dapat aniya, sampahan ng DPWH ng kasong administratibo ang sangkotong district engineer habang gumugulong ang kasong kriminal. Nanawagan naman si Bacolod Lone District Representative Albi Benitez sa DOJ na ilagay sa whistleblower program ang mga empleyado ng DPWH na gustong tumestigo laban sa maanumalyang flood control projects sa bansa. Dagdag ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, pwede imbestigahan ng House Infrastructure Committee ang alegasyon ng panunuhol at ipatawag ang mga sangkot na personalidad. Pero kung si House Committee on Human Rights Chair Representative Benny Abante ang tatanungin, dapat independent commission ang mag-imbestiga rito imbis na Kamara mismo. Para may bias yan eh. Pag nag-imbestiga ang Kamara, paano yan? Kapag ang tinuro na mga members ng Kamara, gawin nating independent commission yan. Na talagang ang nakalagay dun sa loob, yung talagang mga kilala ng mga tao na talagang matapang, malinis, talagang no holds barred yan at walang sacred cows.
Sa Senado, pirmado na ni Senate President Cheese Escudero ang subpoena para sa 10 malalaking contractor sa flood control projects na hindi sumipot sa unang pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Imbestigahan ang lahat ng flood control projects sa lungsod ng Maynila. Yan ang tugon ni Manila 6th District Representative Bienvenido Abante sa panawagan ni Manila Mayor Isko Moreno na imbestigahan ang flood control projects sa ikalawa, ikatlo at ika-6 na distrito ng lungsod. Ang sabi ni Abante, dahil magkakaugnay ang mga flood control measures ng lungsod, hindi raw dapat pag-initan ang ilang distrito lamang. Pasaring ni Abante kay Moreno, kung gusto raw talagang maintindihan ang ugat ng problema, dapat maging seryoso sa paghahanap ng solusyon at hindi sa pagkuha ng puntos sa politika. Mga kapuso, posibleng bukas ng gabi magsimula ng tumawid sa lupa ang minomonitor na low pressure area. Huling namataan ng LPA sa 130 kilometers east-northeast ng Borongan City, Eastern Samar. Sa ngayon, mababa pa ang tsansa nitong maging bagyo pero kapag nakatawid na sa lupa ay maaaring tumaas na ang posibilidad na maging bagyo. Sakaling matuluyan, tatawagin itong Bagyong Jacinto. Maging bagyo man o hindi magpapaulan ng LPA lalo't lalapit ito sa kalupaan ayon sa Pag-asa. Posibleng kumilos ang LPA sa silangan ng Visayas palapit sa Bicol Region hanggang sa marating ang Central Luzon kung saan ito tatawid. Pero may tsansa rin na sa Eastern Visayas pa lamang ay tumawid na ito sa lupa patungo sa ilang bahagi ng Southern Luzon. Bukod sa LPA, patuloy rin ang pag-iral ng habagat. Base sa datos ng Metro Weather, umaga bukas, may mga pag-ulan na sa eastern section ng Luzon lalo na sa Bicol Region. Pwede rin niyang maranasan sa Mimaropa, Calabarzon, Western Visayas at Zamboanga Peninsula. Sa hapon, malawakan na ang pag-ulan sa halos buong bansa. Kasama na ang iba pang bahagi ng Visayas at malaking bahagi ng Mindanao. May matitinding bugos na posibleng magpabaha o magdulot ng landslide. Sa Metro Manila, mataas din ang tsansa ng ulan. Umaga pa lamang maaaring may kalat-kalat na ulan na sa ilang lungsod. Mas maraming lugar ang posibleng ulanin pagsapit ng hapon at gabi. Nauwi sa habulan ang pag-aresto sa magpinsang sangkot sa pagnanakaw ng mga kable sa Quezon City. Ayon sa pulisya, talamak ang modus dahil ang ilang suspect ay nagpapanggap na lehitimong repairman. Nakatutok si Mark Salazar. Kabilang umano ang magpinsang ito sa malaking grupo ng tirador ng mga cable wire na umatake noong madaling araw ng linggo sa Quirino Highway, Novaliches, Quezon City. Nahila na nila mula sa manhole at naisakay na sa kanilang closed van ang nasa 28 metro ng underground cable ng PLDT. Kaya lang naitip sa pulis ang lakad nila kaya nahuli sa habulan. Pagsapit ng along Congressional Visayas Avenue ay doon natin na-flag down yung closed van na ito at kung saan bigla pong nagbabaan ang mga nasakay nito na more or less na 10 tao. At dalawa sa kanila ay nahuli po natin. Daglian natin silang dinala sa police station. 127,000 pesos daw ang halaga ng tanso sa mga nakuhang cable kung naibenta nila. Sabi ng dalawang arestadong suspect, hindi nila kakilala ang mga kasama nilang lumakad kahapon dahil nirecruit sila mula sa iba't ibang lugar. Yung nag-recruit sa kanila ang pangapangalanan daw nila sa pulisya. Nakakahit na po ng tropa. Kaya namin, akot lang to talaga. Sabi, mag-akot lang talaga ng sa bahay. Gulat kami. Yun palang papakot sa amin. Yung kable. Hindi kami nagtrabaho nun. Magkano bang pinangako sa inyong bayan? 2,000 lang po. Ang bawat isa? Opo. Hindi raw nila kilala kung sino ang mastermind at may-ari ng closed van na dala nila. Ayon sa pulisya, nadadalas ang modus ng pagnanakaw ng cable wire na harap-harapang ginagawa habang walang nagsususpetsa dahil akala mo'y legit na repairman sila. Nagpapakilala silang o nakikita mo sa isang lugar o kalsada na nagkukunwaring may inaayos na manhole, naka-reflectorized base din na akala mo totoong legit na gumagawa. So, sa mga kababayan po natin, maging alerto po tayo.
Panawagan ng pulisya, tulungan silang magmanman sa mga kawatan. Pag may nakita po kayo na mga kahina-hinala na ganito, lalo na't makikita nyo, wala naman pong nakareflect doon kung anong agency po sila na nagtatrabaho. At isa pa, kung mapapansin po natin, yung mayroong sasakyan doon na wala namang pangalan o nakalagay na pagkakakilanlan kung saan po sila nagtatrabaho, ay agad po ninyo nga i-report sa inyong himpilan para po ma-verify natin kung talagang sila ay legit. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Bistado ang umunoy sa buwatan ng ilang Chinese sa Peking carnapping para lamang makakubra ng benepisyo sa insurance. Ang mga suspect naharap sa patong-patong na reklamo, yan ang aking tinutukan. Nakunan ng CCTV ng karnapin ng SUV na ito sa Valenzuela noong isang linggo. Ang may-ari na isang Chinese tumawag sa 911 para i-report ang insidente. Ang aligasyon ng biktima ay pumarada lang sila doon sa tapat ng Jade Subdivision. Pagbalik nila, wala na yung kanilang sasakyan. Agad na nakakuha ng lead ang pulisya at sa talyer na ito sa Caloocan, na-recover ng Valenzuela Police ang SUV. Sa investigasyon, lumabas na ang lalaking nakunan ng CCTV na tumangay ng SUV ay ang may-ari ng talyer kung saan na-recover ang sasakyan. Isa rin siyang Chinese. Nakita po na may bumaba, lumapit sa sinasabing nakarnap na sasakyan. Nung paglapit niya, umilaw. Kita po sa CCTV footages na umilaw yung sasakyan. In our theory, meron siyang remote kasi napagana niya yung ilaw eh. Sabihin, lock or unlock, iilaw siya. Sa talyer, na-recover ng pulisya ang ilang pang piraso ng mga plate number, kabilang na ang plaka na para sa isang kaparehong model at kulay na SUV na nasangkot naman sa aksidente sa Bulacan noong isang taon. Ang SUV na ito natuntun din ng pulisya sa Valenzuela. Total wrecked na. Kalaunan, umamin umano ang Chinese na may-ari ng talyer na gawa-gawa lang ang karnapping incident na ito. Kakuntsaba raw niya ang kapwa niya Chinese na may-ari ng SUV na tumawag sa 911. Kapwa inaresto ng pulisya ang mga suspect na ayon sa pulisya isangkot sa modus na pinapalabas na nakarnap ang sasakyan para makapag-claim sa insurance. Nag-file po kami ng perjury or doon sa kanyang pagsisinungaling na allegedly idiniklara niya na karnap pero in fact hindi naman pala totoo. Nag-file din po kami ng violation for Republic Act 4136, yung illegal transfer of plate. And idinagdag na rin po namin dito yung insurance fraud. Mayroong mga ganitong nangyayari na dinideklarang nakarnap ang sasakyan para makakuha ng insurance. Kakasuhan din sila sa paggamit ng 911 sa kanilang kalokohan. Ito palang paggamit nila ng 911 ay hindi pala tama, imbembentong kaso na hindi naman pala totoo. Kaya ito po isang magsisilbing leksyon sa ating mga gagawa ng kalokohan, gagamitin pa ang 911. Patuloy namin sinusubukang makunan ng panig ang mga suspect. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok, 24 oras. Tinawag ni Senadora Risa Ontiveros na Alice Guo Part 2 ang kaso ni Joseph C., ang mining executive sa Pilipinas na lumalabas na isang Chinese national umano. Kasunod po yan ang pag-aresto kay C ng Bureau of Immigration at Intelligence Service ng AFP dahil sa paggamit umano ng mga pinekeng dokumento para makuha ang kanyang Philippine identity. Ayon sa source ni Ontiveros, nabigyan pa si C ng honorary rank sa Philippine Coast Guard Auxiliary Unit noong 2018 sa ilalim ng nakaraang administrasyon. Naalarma rito si Ontiveros dahil nakalapit siya sa Philippine Coast Guard na siya pa namang naatasang mga laga sa seguridad ng ating dagat. Si C ay presidente ng Global Ferronickel Holdings, isang mining company sa Pilipinas. Nanawagan naman ang Philippine Nickel Industry Association para sa agarang pagpapalaya kay C. Git ng asosasyon, illegal nila ang pagkakaaresto kay C dahil ito raw ay Filipino citizen at kinumpirma na raw ito ng ilang otoridad kabilang na ang dalawang ruling ng Bureau of Immigration. Git naman ng Bureau of Immigration, nag-match ang fingerprints ni C sa isang Chinese citizen na dati nang may hawak na long-term visa at Alien Certificate of Registration Identity Card. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ni C.
Big winner sa 37th PMPC Star Awards ang GMA Network na hinirang ding Best TV Station. Pinarangalan din ang inyong 24 oras at pati iba pang programa at kapuso personalities. Makichika kay Aubrey Carampel. 24 oras, 7. Back-to-back win para sa 24 oras nang muli itong hirangin bilang Best News Program sa 37th PMPC Star Awards for Television. Ang GMA Network itinanghal na Best TV Station, sabay sa iba't ibang parangal na iginawad sa mga kapuso programs at personalities. Gaya ng unang hirit na Best Morning Show at Best Morning Show hosts para sa UH Barkada. This award is dedicated to all the loyal Unang Hirit viewers. Pinatutuloy po kami sa kanilang mga tahanan for the past 25 years. Mainit na pinag-uusapan ngayon. Ang kapuso mo, Jessica Soho, ang Best Magazine Show. Best Public Service Program ang Wish Ko Lang. Best Lifestyle Travel Show ang pinasarap sa GTV at ang host nito na si Cara David ang Best Lifestyle Travel Show host. Pinarangalan din si Cara kasama sina Sandra Aguinaldo, Howie Severino, Atom Araulio, Mav Gonzalez at John Consulta bilang Best Documentary Show hosts para sa Eyewitness. Ito po ay alay namin sa lahat po ng mga Pilipino na pinagkakatiwalaan po kami sa kanilang mga storya. Best Documentary Program naman ang The Atom Araulio Specials. Best Celebrity Talk Show ang Fast Talk with Boy Abunda at si Tito Boy ang Best Celebrity Talk Show host. Maraming salamat. Nais ko lamang po sabihin, nagagawa ho namin ang aming ginagawa dahil sa inyo, dahil sa inyong mga artista, dahil sa ipinagkakatiwala niyo po ang inyong mga kwento sa amin. Best Game Show host naman si Ding Dong Dantes para sa Family Feud. Best Comedy Show ang Pepito Manaloto at Best New Male TV Personality ang isa sa mga cast na si John Clifford. Best Child Performer si Yuan Micael. At Best Drama Anthology ang Magpakailanman. Big winners naman ang ilang kapuso stars sa larangan ng acting. Best Single Performance by an Actor si Alden Richards para sa Magpakailanman episode na Sa Puso at Isipan, The Cantillana Family Story. I dedicate this to all the people who's undergoing something in their lives right now. To everyone who has these kinds of problems right now, I hear you, we hear you, and we are here to support and help you the most we can. Wagi naman si Rochelle Pangilinan ng Best Single Performance by an Actress para sa Magpakailanman episode na The Abused Teacher. Best Primetime TV Series ang Maria Clara at Ibarra. Habang ang Abot Kamay na Pangarap, Best Daytime Drama Series. Best Miniseries ang Walang Matigas na Pulis sa Matinik na Misis. Best Drama Actor si Joshua Garcia para sa Unbreak My Heart na collaboration project ng GMA, ABS-CBN at View Philippines. Best Drama Actress si Infinite star Rian Ramos para sa kanyang pagganap as Margaret Royales sa Royal Blood. Thank you so much GMA for always entrusting me with such beautiful roles, and this just encourages me na I want to give this network my very best. Best Comedy Actress si Charis Solomon. Dinedicate naman ni Paolo Contes ang kanyang Best Comedy Actor win sa kanyang namayapang manager na si Lolit Solis. Best Variety Show ang It's Showtime. At Herman Moreno Power Tandem Award naman ang iginawad sa Bar the Love Team ni na Barbie Forteza at David Licauco. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. At yan ang mga buwan naman akong chika this Monday night. Ako po si Iya Arellano. Miss Mel, Miss Vicky Emil. Thanks, Iya. Salamat, Iya. Thanks, Iya. Muli, taos puso ang aming pasasalamat sa 37th PMPC Star Awards sa paggawad po ninyo sa amin sa 24 oras as Best News Program. Salamat din po sa pagkilala sa Magpakailanman bilang Best Drama Anthology. At sa Wish Ko Lang po bilang Best Public Service Program. Maraming salamat po sa inyong inspirasyon at suporta. At yan ang mga balita ngayong Lunes. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras.